walang pagkakakilanlan at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Sa mga lumipas na taon ay hindi na mabilang ang mga batang babae na naging biktima ng karahasan, lalo na sa usaping panggagahasa dito sa ating bansa. Isa ang kaso ng panggagahasa ang mga dahilan kung bakit marami sa atin ang nagnanais na muling maibalik ang parusang kamatayan. Noon lamang nakaraang taon na isang katawan ng babae na natagpuan sa masukal na bahagi ng Bustos, Bulacan. May mga sugat, pasa at mga paso ito sa kanyang katawan. Ang nasabing dalaga ay ang 15 years old na si Princess Marie Dumantay ng San Jose del Monte, Bulacan. Bakit nga kaya sinapit ni Princess ang malagim na katapusan? Samahan niyo po akong balikan ang masakit na kamatayan ni Princess Marie Dumantay sa kamay ng isang lalaking lumapastangan sa kanyang pagkababae at pumutol ng kanyang mga pangarap. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 12, 2022 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng pulis ng Bulacan tungkol sa isang walang buhay ng katawan ng isang babae na natagpuan sa masukal na lugar sa Bypass Road, Barangay Bunga Minor, Bustos, Bulacan. Ayon sa report, ay napansin ng isang lalaki ang tila may nakadapa sa masukal na bahagi ng damuhan. Noong una ay inakala niya na ito ay tela lamang o basahan. Dala ng curiosity ay nilapitan niya ito at laking gulat niya dahil tumambad sa kanya ang katawan ng isang babae. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nagtungo sa crime scene. Nakita nila ang isang katawan ng babae na may mga sugat at paso sa kanyang mga braso. Nakasuot ito ng kulay puting t-shirt at itim na cycling short. Wala din silang napansin na struggle sa lugar, kaya naman malaki ang possibility na itinapon lamang doon ang kawawang biktima. Wala din silang nakitang kahit na anong makakapagsabi ng pagkakakilanlan nito. Kaya naman ay agad silang nag-post ng panawagan sa social media para sa makapagsasabi o makakakilala sa biktima. Makalipas ang 2 araw, August 14, 2022, ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang ama at kapatid na nagtungo sa morgue. Ayon sa 62 years old na nagpakilalang si Rolando Aguilar Dumantay, isang traffic enforcer na nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang biktima ay ang kanyang 15 years old na anak na si Princess Marie Dumantay. 2 araw na umano itong nawawala at hindi umuuwi ng kanilang bahay. Ayon sa kapatid nito na si Paulo, huli niyang nakita ang kapatid noong August 10, 2022 ng alas 8 ng umaga sa kanilang bahay. Nabanggit umano nito sa kanya na makikipagkita sa isang kaibigan. Mula noon ay hindi na ito umuwi ng kanilang bahay. 2 araw na din umano nila itong hinahanap at tinatanong sa mga kaibigan nito at kakilala. Nagbabaka sakali na may nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ang kanilang ina kasi ay nasa Dubai at nagtatrabaho bilang OFW. Dahil sa bigo na makita ang kapatid, ay napagpasyahan nila na i-post ito sa social media at doon na nga nila nakita ang isang panawagan tungkol sa nakitang katawan ng babae sa Bustos. Lalo pa silang kinabahan dahil sa ang suot na damit ng babae sa larawan ay pareho ng suot na damit ni Princess nang huli itong umalis sa kanilang bahay. Dahil dito ay agad na inalam ng mga kapulisan ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Princess Marie Dumantay. Sa mga hobby nito, activities, kaibigan at mga lugar na palagi nitong pinupuntahan. At dito ay nalaman nila na ito ay mahilig magbike at malimit itong nagtutungo sa Neapolitan Subdivision Business Park sa Quezon City. Napag-alaman din ng mga investigador na noong alas 5 ng hapon ng August 10, 2022. Napag-alaman din ng mga investigador na noong August 10, 2022 ay sinundo si Princess ng isang kaibigang lalaki na nagpakilala sa kanilang si Joshua sa kanilang tirahan sa San Jose del Monte. Ayon dito ay ibinaba niya ito sa Commonwealth Hospital. Palitan pa sila ng messages habang naglalaro siya ng online game. Ngunit ng bandang alas 10:54 ay hindi na ito nagre-reply sa kanya
at mula noon ay wala na siyang balita tungkol dito. Hanggang sa mabalitaan niya na lamang mag-viral ang nangyari dito sa social media. Sa ginawang autopsy sa katawan ni Princess, ayon sa kanila, ang naging sanhi ng kamatayan nito ay ang malalalang sugat at pagdurugo na natamo nito sa kanyang batok. Mayroon din silang nakitang senyales ng strangulation sa leeg ng dalaga. Mga sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan, ulo at mukha. Nakitaan din ito ng second-degree burns o matitinding paso sa kanyang mga braso at ganun din ang senyales na ito ay nakaranas ng panggagahasa. Kinabukasan August 15, 2022 ay nagtungo ang team ng Bustos Police sa pangunguna ni Lieutenant Maurice M. Cruz Jr. sa Fairview, Quezon City para magsagawa ng investigasyon. Nakipag-coordinate din sila sa Police Station 16 at nagtungo sa Neapolitan Subdivision Business Park para magtanong-tanong sa maaaring makakapagbigay ng lead sa nangyari kay Princess. Sa kanilang ginawang investigasyon ay may nakausap silang vendor ng mga bike accessories sa area, kung saan ay sinabi nito na regular niyang nakikita si Princess na sumasakay sa isang itim na black Toyota Wigo na may plate number na EAE 2913. Ang nasabing lalaki ay nagpa-load din sa isa sa mga tao doon gamit ang kanyang GCash number at doon nila nakita ang pangalan nito na nakaregister sa kanyang GCash account. Ayon din sa kanila, ang nasabing lalaki ay walang bahay sa lugar at natutulog lamang sa loob ng kanyang sasakyan. Isa pang kahera ng gas station sa Belfast Avenue sa Pasong Putik 2, Novaliches, Quezon City, ang kanilang napagtanungan kung saan ay sinabi nito na nagpagasolina sa kanila ang nasabing Toyota Wigo nang ganap na alas 5 ng hapon noong August 10, 2022. At nang makita ang larawan na dala ng mga pulis, ay positibo nitong kinilala ang babae na si Princess Marie Dumantay. Dahil dito ay agad na nakipag-coordinate ang mga pulis sa Land Transportation Office sa San Rafael, Bulacan noong August 16, 2022 para malaman ang pagkakakilanlan ng nagmamay-ari ng itim na Toyota Wigo na may plate number na EAE 2913 na huling nakitang sinakyan ni Princess Marie Dumantay. At dito ay nalaman nila na ang nasabing sasakyan ay nakarehistro sa isang lalaking nagngangalang Jomer Madridano Maneja na residente ng Barangay Veneracion, Pamplona, Camarines Sur. Agad na nakipag-ugnayan ang Bulacan Police sa mga pulis ng Camarines Sur at doon ay natunto ng mga ito si Jomer Maneja kung saan ay nagbigay ito ng kanyang sinumpaang salaysay. Inamin nito na ang nasabing Toyota Wigo ay nakarehistro sa kanyang pangalan, ngunit ito umano ay kanya nang ibinenta sa nakatatandang kapatid na si Gaspar Maneja Jr. noon pang July 2021 dahil sa hindi na niya kayang ubugan ng monthly amortization nito. Sa kanilang ginawang background check kay Gaspar Maneja Jr. alias Jose Francisco Santos ay napag-alaman nila na may nakabinbin nitong 3 arrest warrant sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination Act at panggagahasa. Ang nasabing mga warrant ay non-bailable. With the information na ibinigay po ng Bustos and Bulacan PIU, Provincial Intelligence Unit, ay na-trace po natin na nandun po sa Camarines yung ating suspect. Sa bisa ng mga nasabing warrant of arrest sa pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Camarines Sur, Police Regional Office PRO 5 at Bulacan PNP ay naaresto ang suspect noong August 18, 2022 sa ginawang manhunt operation sa Barangay Veneracion, Pamplona, Camarines Sur. Siya ay sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay at paglabag sa kanyang ginawang paggamit ng peking pangalan sa Provincial Prosecutor Office ng Malolos City. Sa ilalim ni Senior Assistant Provincial Prosecutor Catherine E. Reyes. Ang kanyang sasakyan na Toyota Wigo ay nakuha nila sa Naga City. Ayon sa kanyang ginawang extrajudicial confession sa harap ng kanyang counsel, ay inamin ni Gaspar ang kanyang nagawang krimen.
Ayon sa kanya, ay madalas niyang makita ang dalaga sa lugar dahil sa pagbibisikleta nito. Nakabatian niya umano ito at nakapalagayan ng loob. Ayon sa mga pulis ay pinangakuan ni Gaspar ang dalaga na bibilhan ng bagong bisikleta, kaya naman ay sumama ito sa kanya noong August 10, 2022. Ayon sa kanila, si Princess at ang suspect ay nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng sasakyan at doon niya na ito napagbuhatan ng kamay. Itinali niya umano ang mga kamay nito para hindi ito makatakbo at tumalon sa sasakyan. Inamin din niya ang ginawang panggagahasa kay Princess bago niya ito pinatay. Matapos umano ang ginawang krimen, ay dinala niya ito sa bustos kung saan niya itinapon ang wala na nitong buhay na katawan. Nang mabalitaan na natagpuan na ang katawan ng dalaga, ay agad niyang pinacar wash ang sasakyan at pinatanggal ang plate number nito, bago niya ito iniwan sa Naga City. Si Gaspar ay kasalukuyang nakapiit sa BJMP ng Del Monte, Bulacan, habang naghihintay ng paglilitis. Samantala, sa isang interview sa media ay humingi ito ng tawad sa kanyang pamilya at kamag-anak dahil umano sa nakaladkad niya ang pangalan ng pamilya sa pangyayari. Subalit hindi nito nagawang humingi ng tawad sa pamilya ni Princess na walang kalaban-laban niyang binawian ng buhay. Hindi ko pa rin matanggap. Kasi ang dami namin pangarap para sa kanya. Ang dami namin gusto namin marating para sa kanya. Hindi namin inakala na mangyayari kay Princess. Hindi tao gumawa nun, hayop ang gumawa nun. Sana mabigyan po na ang katarungan yung anak ko. Nangyari sa kanya, yun na lang pong ibibigay ko sa kanya regalo na mahuli. Sana po ay maging silbing aral ito sa mga magulang na pag-ingatan po natin ang ating mga anak, lalo na nga ang mga kababaihan. Lagi nating aalamin kung saan at sino ang mga tao na kanilang nakakasalamuha para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestions sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.